So, andito tayo ngayon sa May Lopez, Quezon. At sinamahan natin si Secretary Vince Dizon sa pag-inspeksyon niya ng mga ginagawang kalsada rito dahil gaya nga ng sinabi niya na ipapaayos yung Maharlika Highway mula sa Luzon hanggang sa Mindanao para sa ikakaayos ng biyahe ng ating mga kababayan. Sir, Happy New Year, sir. Inutusan tayo ni Presidente. Talagang kailangan tapusin. Oo. Alam mo, wala pang, ano ganito ha, trivia. Wala pang major rehabilitation ng Maharlika Highway since pinagawa ito ni President Ferdinand Marcos Sr. Wala pa. Wala pang, so, nagawa to 70s. So, bilangin nyo na, 50 taon. Grabe. Ang pinag-uusapan natin dito, Oo. 50 plus years. Walang administrasyon ang nagpagawa ng major rehabilitation. Puro lang patsi-patsi. So mga improvement yun, sir. Pero hindi sobrang Ang ginagawa dito, naalat ng paunti-unting budget, tinitingi, papaayos, masisira during the year, kasi nga, hindi planadong tama, hindi maayos ang pagkagawa. Tapos next year, pupundohin. So kaya Yun sir, ang ganito nangyayari. yung itsura ng daan. Kaya ganyan. Idikit ka sa akin. So, ilan ang total clearance mo dito? 74 pairs. So, ilan pa lang ang nagtatayo? Ang construction po namin 39. Pa lang ang nagtatayo. So, kalahati pa pa. Right of way, may problema to? Wala. Walang right of way. Wala. Walang excuse to eh. Diba? Ang meron mo silang problema ay yung NDCP na poste. High blood eh. Ito, Actually po, Mr. Secretary, pag bumaha ko po dito, doon na po nagsisimula ang tao. Ito po lahat ng ito, boss. Tubig na ho lahat ito. itong mga bahay na to, bahay. Lubog na ho yan. Ito, wala na po. That's the reason ho kung bakit napuputol yung buong South Luzon. Okay, ayos na natin ito. Pero ito, para sa turista to. Diba? Ito pa naman yung mga bahay. Ano? Gagamit siya. Ang paliwanag po sa akin po ay yung level of the water, kapatay raw po ng dagat. So we were hoping po that after this, baka po pwede nito namin. Yeah. I mean, we're gonna solve solve natin yung mga sasakyan. Pero paano naman yung mga residente dito ni constituents ni Mayor sa atin? Paano natin susolve yung bahagi? Retention, ha? Saan ba nanggagaling ng tubig? Sa bundok? Bundok Peninsula po. Yun ang lahat ng third district po, Katanawan. From there po, dadaan po sa middle po, na sobra siya, umaampaw, kaya po. Saan nanggagaling yung tubig? Bundok Peninsula po, third district. Hindi, kasi we have to find a solution to the problem. Yes, sir. Apart from this, kasi ito pang biyahe ito eh. Ilang lanes to? 2 na? 2 lanes? 2-2? 2-2. Bakit? Ang lapad naman ng... Bakit? 4 girders. Legacy mo to. Tapusin natin. Gagawin natin. Ano si Tigility? Asan si Tigility? Florido. Ano to? Kailangan solusyon ang ginagawa ng bahay. Bahay? Hindi naman to solusyon sa bahay. Wi-Fi? Tagal pa pa. Kaya
So on the anong scope of work ni Anong scope of work mo ngayon? For fighting work, How many times a week? Okay. Nakailan ka? bali nakakita pa po doon. Ilan? So, pero nakailan ka na out of the 60? 60 o 60? Segyo ba ko? Lubak sir. Susunod pa lang po. Yung awarded na sa'yo, nakailan ka na call? Wala pa siya eh. Yan ni Alan Di Pastrana. Subok na sa simpag yan eh. After typhoon pa nga lang eh. Talagang sugod na si DE pa. So, kulang ka pa na Third district. miles. Tama ba? Banda din yun, no? Ito nga eh. Ito na yung dulo. Baka madapa po sa lubak. Para akong tatay dito. So, ang problema dito, tubig sa ilalim. So, yan. So, that's what happens here. So, mukhang ang problema, every time na ayusin nila to, kunyari, asphaltoin niya. So, ilang taon na itong nina-asphalto pa ulit-ulit? Nakal na po siya 1992. Huling total rating ng pragmatic. Yung asfalto po, mga 2006 yung So, tuloy-tuloy. mic mo. Section by section mo. So basically, ang ginagawa dito, and I think commonality ito sa buong dadaanan natin, isira, papatsiin, pa-asphaltoin. Next year, pag tumama na yung ulan ulit, gano'n na naman. No? So paulit-ulit yan. Yung nakikita nyo ganyan, recurring every year. Kasi nga, ang problema, patsi-patsi eh. Ang pondo, patsi-patsi, yung trabaho, patsi-patsi. Tama ba ako? So, hindi talaga na-address yung problema talaga nung kalye. Which is, and I think makikita natin ito lalo na sa Bicol area, pero dito pa lang makikita mo na, tubig. Yung sabi ni Yusek Lara, mukhang ang problema is, there is water underneath the road Naipon, sir. that is destroying the road from underneath. So, bagsak ng bagsak. Tama ba ako? Ano? Tama ba? Did I explain it Opo, correctly? sec. Actually, tinatry naman i-divert ng line dyan lang kaso medyo cloud na. So, Hindi, saan saka napupunta yung maliit. tubig? Saka dito. Ganyan, sec, yung photo. Pabalik yan. So, ang pagpunto lang, para maintindihan ng mga kababayan natin, kaya nagkaganito ito kasi nga, tingi-tingi ang pondo, tingi-tingi ang trabaho. And ang nangyayari, ang buong Maharlika, pinapatsi-patsi into the district. Kunyari, may pondo for 2022, kunyari, sa district yon. Papagawa mo. Mostly asphalting lang yan. Tama ba? May rehab ang ilan. May rehab na konti-konti, may reblock na konti-konti. Tapos, problema nun, after 1 year or 2 years, masisira ulit. Mga karating naman. Tapos, ulitin na naman yung same na proseso at same na intervention. Masisira ulit after 1 year, 2 years. So, forever din. So, ang plano ngayon na pinagbigay na ni Pangulo sa akin last week, kailangan full rehabilitation. Full. No? Ibig sabihin, lahat ng mga long-standing problems tulad ng tubig, tulad ng drainage, ayusin natin. So kaya natatawa ako doon sa mga ibang mga nagpatsi-patsi dahil nagaman nila, dadaan tayo dito ngayon. Kasi hindi naman yon ang gustong pagawa ni Presidente. Ang gusto ni Presidente, once and for all, pangmalakihan na, pangmatagalan Yes, ng sir. solusyon. So, yun ang ano natin. So, pag-uusapan natin dito yung methodology. Kasi hindi